So, again ang topic natin ngayon is support and resistance. Paano natin gagawing simple? Pinasimple natin, una kong tinitingnan dito yung, let's say, ang present candle, ito. Titingnan ko lang yung previous candle. Supposed to be ito. So, dapat ang resistance nito dito. Nung nabasag, it becomes support. Pero dahil may all-time high dito, which is 12 months, so ginawa kong zone. So, nung nabasag itong zone na to ng resistance, from the criteria of 50% of the candles ng body, nag-close sa ibabaw, so ibig sabihin, this is a good breakout. And if this is 1, 2, 3, 4, 5 months na binasag, this support zone now is matibay din to. Hindi yan basta-basta babasagin pabalik. So ngayon, establish na yung support natin, resistance naman. Okay. Ang problema nito, wala tayong makitang resistance every time nalilingon tayo sa kaliwa. Wala kang makikita. So hanggang saan siya ngayon? Aabutin. So yun yung challenge ngayon ng mga traders. So, ang pwede mong gawin dyan, pwede ito eh, ito. Sa mga nagpa-pattern, this is a triangle, di ba? Ito yung pinaka-base ng triangle na to. Yan. Pwedeng gamitin yan. Kuha ka ng box, i-box mo yan, kasi, i-box mo yan hanggang doon sa base na yon. Yan. Tapos iangat mo. Iangat mo. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, di ba, pansinin nyo rin to, di ba, dahan-dahan, no? Oh. Dahan-dahan. Hanggang sa binasag. Kung ito ay interpret mo talaga, yung seller, hanggang ganyan ka lang. Pahina ng pahina yung seller, di ba? Ayan, pahina ng pahina. So, hanggang eto na siya. Ngayon, itong base na to, eto rin yung base. So, ibig sabihin, yung accumulation na to, na parang nag-iipon lang siya, ito yung posibleng maabot niya. And at the moment, kitang-kita natin na bullish talaga. Ibig sabihin, buy na tayo. Pwede naman, mag-buy ka na kung malaki yung kapital mo. But the problem is, may mga kasama tayo na maliliit ang kapital. Katulad ng nangyari kagabi. Bababa ako kagad ng kwan, ha? Hindi ko tatapusin muna yung kwan. Bababa ako ng, yan. Lower time frame. Ito. Itong nangyari na to. Yan. If you have a lower capital, ito pa lang, iwa-wipe out ka na nito. Sukatin natin. So, this is around 500 pips. Diba? Kung meron kang 0.01, this is already 50 pips. $50. Wipe out na kagad yung $50 mo. Kung 100 ang kapital mo, ninenervyos ka na dyan. No? Yung pakiramdam na talo ka. So, bandang uli, ilalabas mo na yung kan mo. What if baligtarin natin? Dito ka pumasok. Anong pakiramdam nyo pag nandiyan na yung price? Di ba? Masaya ka na. Ang tanong lang naman talaga dito is, paano mo mapapasukin ito? Okay? So, going back, nasa monthly pa lang tayo kanina. So, kung ano yung naabot kahapon, yun lang yung resistance na nilalagay ko. Ayun. Ayun. Yun siya. Sa mga nagtatanong kung paano yung ginagawa ko, kinokontrol ko lang, control drag. Tatapat ko doon sa resistance, tapos dadrag ko. Yan. Delete ko, Yan. So ngayon, alam ko na si price nandito siya sa pagitan ng dalawa na to. Kaya lang, ang layo nito. So, kung tutusin, ito ngayon, at the moment, this is irrelevant.
Hindi siya, para sa akin, hindi siya ganun ka-importante. Ginamit ko lang siya para malaman ko kung hanggang saan yung posibleng itaas na itong price nito sa pagkaka-breakout. Pero ngayon, pag papasok na, hindi na siya ganun ka-relevant. Kaya, you need to go down weekly, for example, weekly. Ayan. So, last week, ito yung naging closing niya. Ayan. Kaya doon ko nilagay ngayon yung kulay blue. Ayan. Mate, bakit kulay blue? Color code lang yan. Na pagka nakita mo yan, for example, bababa ako ng lower time frame ng 5 minutes. Nakita ko yung blue na yon to. Ito blue rin ito. Pero hindi siya solid. So, hindi siya yon. Hahanapin ko yon. Pag hinanap ko yung blue na yon, ayun siya, makikita ko. Ito yung weekly. Yan. Pero at the moment, ang layo pa rin niya. Ito eh. So, again, this is not really relevant. Kaya lang, for the purpose of top-down analysis, minamarkahan yan para malaman mo saan ang direction ng higher time frame. Because in trading, the higher time frame dictates the direction, the long-term direction. So, kung nandun ka na sa lower time frame, wala ka ng idea, sa higher time frame, bulag ka. Ganun ang mangyayari. For example, ito, this yellow. This yellow is a monthly resistance. Alam ko ngayon na kung ako ay magbabay, before this yellow, kailangan kong lumawas. Since this yellow is a monthly resistance, matibay yan. Hindi yan basta-basta binubutas. Malaki ang posibilidad na yan ay mag-i-stop or magre-retrace. So, sayang naman yung kinita mo. Andyan na, bumalik pa. So, sayang. That is the importance of higher time frame support and resistance. So, we are done sa weekly. Yan. Daily naman. Kaya lang mapapansin nyo, tingnan nyo blue pupunta ako ng monthly, mawawalay blue. Kasi isinet ko yung blue na makikita lang siya. Sana. Isinet ko yung blue na makikita lang natin siya sa weekly. Ayun, tinanggal ko yung check ng monthly. Ayan. But for the yellow, sinet ko, nakita siya lahat. Visualization, makikita siya lahat ng time frame. Ayan. With this style of support and resistance, meron akong isang community dati, yung unang-una kong mga community. Pag maglagay ka raw ng support and resistance, tingnan mo daw yung 10 years. 10 years. Kaya kami nagsusupport resistance kami sa daily. Tapos paliliitin namin yan. So, hahanapin na namin lahat. Kailangan daw mas maraming touches. Hanap kami ng touches na ganun. Pero kung titingnan mo mabuti, hindi siya ganun ka-accurate. Kasi very subjective kasi yung support and resistance. Kaya maraming tao o maraming traders, nagiging challenge sa kanila yung paglalagay ng support and resistance. Pero dun sa ginawa namin na to, naging simple na lang. Ayan na lang siya. Ang tinitingnan na lang namin, weekly, previous week. Daily, previous days. Yun lang. Hindi na yung, previous din naman to, kaya lang malayo na to. Na weekly. Hindi na siya relevant. Maguguluhan ka lang pag nilagyan. Imagine mo, lagyan mo ng line yan. Dami yan. Yung chart mo, madumi. Okay. Daily. So, yung kahapon, ito, yung red. Yan, yung red. So, doon ko nilagay yung days. Yung red. Bakit red? Kasi ang color code ng support and resistance na ginawa namin is red. Ayan. Mate, bakit walang resistance sa ibabaw? Hindi na ako naglalagay kasi ayun na yung monthly. May monthly na eh. Ayun na siya. Ayan na, may monthly na.
At itong price na to ngayon, kasalukuyan siyang gumagalaw. So ano yung nearest resistance niya? Itong monthly na. So hindi ko nalalagyan ng panibagong red kasi ito na yung ginamit kong resistance, the monthly, which is stronger than daily. Yan. So alam ko ngayon na yung price gumagalaw in between this daily support and this monthly resistance. Yan, okay. Kami, nung mga una-una pa, pag kumuha kami ng market structure, 'di ba? Usually yung market structure. So, okay na 'to, may support and resistance na tayo. Dito tayo kumuha ng market structure. Yung karamihan ng trader, pag kumuha ng market structure, ganito. Anong structure to, mate? Anong structure yan? Anyone, mate? Uptrend. Uptrend, ano? Paano siya naging uptrend? Bakit siya considered na uptrend? Yung higher high, tsaka, higher There's a series low. of higher high. Uh, If this is 1 and this is 2, pag pinagkumpara mo yan, 2 is higher than 1. And if this is low, and this is low, pag pinagkumpara mo 3 sa 4, 4 is higher than the 3. Diba? Mas mataas siya. And there are series of higher low. So, kaya considered siyang uptrend. Yan. Pero dito pa lang makikita mo na yung trend. Kahit wala ito, dito pa lang yun. Ayan, oh, kita na siya. Di ba ito low? Ito low din. Ito low din. Oh, ito low din. Ito high. Ito high. Ito high. Ito high. So, ibig sabihin, for 1, 2, 3, 4 days, may uptrend. Kaya kanina, nung lumabas ito, di ba, kinontra ko yung Trading Central kanina, nung lumabas ito. Yung nakabasa nung kwan ko kanina, nung magang-maga. Kasi paggising ko, nakita ko na yung Trading Central eh. Nagbigay na sila ng signal ng downtrend. Tama? Sorry, bearish. Bearish bias. So, kinontra ko na kagad. Sabi ko, it's a risky trend, a risky trade. Kasi nga, ang bias niya is uptrend. Kahit hindi tayo gumamit ng tinatawag na ganyan, kita nyo na kagad. This is, kahit, lalo na dito, pag dito manggaling, ano to? This is just a sideways consolidation. This is an impulse, consolidation, and a continuation. So the higher time frame tawag dito trend is bullish. The dominant trend is bullish. So, kung magte-trade ka diyan ng sell, you are counter trend, which is a very risky trade. And at the same time, nung lumabas yung signal kanina, anong oras? Parang alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw lumabas kanina. So ngayon, nung tiningnan ko kanina, andito siya. Andito. Itong oras na to, this is an Asian market. Sideways. Yung isa pang naisip ko. Pero tingnan nyo, di ba? Ano nangyari? Hindi na nga bumaba, nag-sideways pa. Ayan, no? Sideways. Ayan. Sideways. And, ngayon, nandito sa taas. So, talagang hindi niya sinunod yung kwan. Kaya nga, Trading Central is not 100% reliable. Kaya gagamitin natin kung ano yung natututuhan natin during fundamentals, and during COT and technicals. Okay. Sa ngayon, nagte-technical tayo. Okay. So, going back, daily. So, ang bias ko is uptrend. Yan.
So, sa ngayon, nakikita natin, ayan, tumataas talaga siya. Okay. Baba ako. 4 hours. Ayan. Dito nyo na makikita yung market structure. Ayan na siya. O yan. Ayan na siya. Ayan. Pag hindi nyo makita, punta kayo sa line. Ayan. So, ayan siya ngayon. Paano mo kukontrahin yan? Kitang-kita na uptrend. Uptrend ba, mate? Nakikita nyo ba? Yes, sir. Uptrend, di ba? Opo. Tapos, nung lumabas yung signal, Asian. So, bakit, mate, pag Asian? The problem with Asian is, anong problem pag Asian, mate? Ito yun, ito. Consolidation. Bakit siya consolidation? Natutulog yung maraming pera, no? Tutulog yung maraming pera. Although na yung gold talaga is very volatile siya, even Asian, London. Pero syempre, knowing that 95% of institutions, 95% ng institution ay nasa London at nasa New York. Yan siya. Nasa London at New York. Okay, dali ah. Ay. So, kaya most of the time, Asian market is consolidation. Okay. So, tanggalin ko itong box para hindi magulo. Ayan ngayon, nakikita na natin ngayon, this is weekly support dahil nandun yung price. This is daily support dahil nandun yung price pero nasa 1 hour tayo. And a higher time frame, even daily, ang bias natin is bullish. So, para sa akin, ang hahanapin ko dito, buy signal. Yun lang yung hahanapin kong buy signal dito. Mate, pwede rin magkamali. Katulad ngayon, di ba, pumasok ako. Pwede ako magkamali talaga. Kaya nga lang, using my stop loss, napoproteksyonan ko yung capital ko. Ayan, may stop loss ako. Sa trading kasi, wala namang siguradong panalo. Ayan. So, let's say, nasa 1 hour yan. Baba ako ng 5 minutes. So, ayan. Ano nakikita nyo, mate? Nakikita nyo ba yung moving average? Yeah. So, ibig sabihin, yung moving average at saka yung price, nasa taas pa yung price ng moving average. So, yung support ko, nasa ilalim. Nasaan? Nandun sa moving average ng 50. So, somehow, since nasa 15 ako, medyo okay pa yan. Yan. Pero the moment na binrake na talaga tong MA50 na to, I cut my losses. Kasi baka mamaya sumampa uli yan papunta sa taas. Kasi ala pa eh. 8, mag-8 pa lang. Remember, anong meron sa 8:30? Him. Yes, we have high impact news. Okay. Yan. So, balik ako ng 1 hour, mate. Yan. Yan. Gamitin natin Trading Central. Kahapon, may nagtanong paano gamitin yung Trading Central. Hindi ko masyadong mapaliwanag kasi nakalimutan ko. Pwede nga pala tayong, malaki yung monitor ko. Pwede ko nga palang pagtabihin. Para kitang-kita. Paano ginagawa ko? Hindi ko in-update itong chart ko para makita kung paano ginagawa ko. At the moment, di ba, ayan, negative, ang drawdown ko, negative $6. So, sabi din nung nagtatanong, saan ba makikita yung gold? May nagtanong din sa inyo, saan ba makikita yung gold?
Dito sa Trading Central. Ayun sa 24/7 News Express. Yan. Pindutin mo lang yan. And then look for the gold. Ayan. Ayun ay gold. So sabi, 30 minutes ago, lumabas ito. Gold intraday. Yan. Since nakikita ko yan na kulay pula na talaga, yan, yan baba, o yan na. Hindi na rin ideal yan para ina-adjust ko yung stop loss ko. Yung iba baligtad, ina-adjust nila yung stop loss nila pababa. Ako ina-adjust ko yung stop loss ko pataas. Bakit ko hahayaan? Eto na oh. Hindi na umayon sa akin to eh. Dapat nga around 30 to $4 lang eh. Ikakat ko na yan eh. $6 na eh. Just for the sake na makita nyo lang na nagla-live tayo. Ba't mo hahayaang dumudugo ka na? Panunoorin mo pa? Hindi ah. Lapit mo yung stop loss mo. Ayan oh. Drag and drop lang naman. Kasi bakit? What if after 8:30, sumampa to sa taas? 8:30, 9, gising na yung mga institusyon. So, sabayan mo na siya. Okay. So, asan ay Trading Central? Gold. Ayan, gold. So, ito siya ngayon. Ayan. Yan, tulad yan. Unhealthy na yan. Close mo na. Wag mong hayaang dumugo yung kwan mo na ang laki-laki na ng kwan mo, drawdown mo, hinahayaan mo pang tumakbo. Mas mahihirapan kang bumawi pag pinabayaan mo yan. Okay? Pero papaliwanag ko kung ba't ako pumasok kanina. So, 30 minutes ago, ibig sabihin, kung ngayon ay mag-8, mga around 6:30 to, parang ganon. O magsi-7 pala. 7, parang ganon. 7:10, ganyan. So, punta tayo ng 30 minutes. So, ibig sabihin, lumabas yung chart ng gold na to dito. Ayan. So, anong naging error nung pagpasok ko? 1, pumasok ako on a higher time frame. Instead na bumaba ako sa 5 minutes. O, 15 minutes na lang, mo. 15 minutes, sige. 15 minutes. Let's say 15 minutes. This is 15, 15. So, this is 30 minutes. This is 15, 15. This is another 30 minutes. Ano nakikita nyo ngayon dito? May rejection po. May rejection, di ba? Kung sana lang tumingin ako dito kanina. Di ba? Pumasok ako na nagdi-discuss tayo. Tama. So, that is another mistake. So, hindi ko masyadong sinilip. So, ibig sabihin lang, even yung mga matatagal na nagte-trade, pwede rin magkamali. And, pag talagang hindi ka nakapokus, I advise you na iwasan yung mag-trade. Okay. Totoo yan. Actually, ngayon lang uli ako nag-trade na nagdi-discuss. Dati, hindi ko na ginagawa. Okay. So, kung sana tumingin lang ako sa lower time frame, nakita ko to. Oh. Ngayon, kung nasa lower time frame ako ngayon, nakita ko na ito pa lang siya. So, pwede sanang mas dito ako pumasok. So, kung mag-draw down man yan, sukatin natin. So, mag-draw down man yan, ilan lang yan? So, $4. Eh, dahil pumasok ako kanina sa taas, so, 11 na kagad kung hinayaan kong tumakbo. Diba? Eh, bakit ba ako lumabas? Ano naman rason kung ba't ako lumabas? Unang-una, nagdo-draw down na ako. Pangalawa, papunta na 8:30. Ayoko mag-trade ng high impact news. Inabutan na siya ng high impact news eh. Ilalabas ko na yan. Kaya lang, pagka ganung alanganin ka, ang lagi kong ginagawa, 0.01. Although na lagi naman ako nagpo-0.01. Pero pag sigurado ako, nagpo-0.02 ako. 0.01, 0.02 lang. Ganun ang ginagawa ko. Okay.
H1, naaalala nyo pa, no? So, ayan, kita lahat yung ano, this is the yellow line. This is the support zone from the monthly. At kita-kita nyo, ang bias ay pataas. This is the weekly support. This is the daily support. And this is the price at the moment. Dali lang ha. Anak, yung labada, isisingit nyo? Sige, dali nyo. Dali nyo, anak. Okay. Alas 8 pa naman, pakidala nyo. Okay. So, mag-trading central tayo. Ano ka, nag-buy? Oo, mo battery tuloy ng Dali ha. Kung ako sa inyo, iwasan nyo na mag-buy ngayon. At the moment, malapit na high impact news. Medyo hindi na siya healthy. Pag ngayon pa kayo nag-buy. Ang high Bukod impact... kay Mate Pass, may mga hindi pa ba nagsiset ng SL? Okay. Mag-trading central tayo ha. O ito. So yung trading central na ito, ayan o, makikita nyo, pag nasa 1 hour ako, hindi nyo makikita yung mga line ng trading central. Kasi pagka yan, nilagay mo kaagad, for example to, ayan o, nasa daily, wala yan. Walang trading central line yan, ayan o, H1, wala. Makikita nyo lang yung line ng trading central sa 30 minutes. Doon ko lang nilagay. Ayan siya. Kasi imagine niyo kung lahat ng time frame, lumalabas yung line na yan, magulo. Ang hirap mag-analyze sa labat yung line. Pero, dahil alam na namin ito, yellow, resistance ng monthly, ayun siya. Blue, Coach, yes mate. commute ka yata. Ay, nakamute ba ako? Ay, oo nga, nakamute pala ako. Sorry. Kinausap ko yung mga anak ko eh. Sabi ko magpalabay eh. Sige. Okay, dali lang. Okay. Kung mapapansin nyo, hindi nyo makikita yung mga line ng Trading Central sa 1 hour, 4 hours, daily, weekly, para hindi dumumi yung chart nyo. Asan yung line ng Trading Central? Ang ginawa kong line ng Trading Central, yung may double short dot. For example, ito. Properties. Ang ginawa ko ito, yun nasa baba. Para pagka nakita ko siya, alam ko na line siya ng Trading Central. O, tingnan nyo ha, pupunta ako ng 1 hour, hindi nyo siya makikita, nawawala o. 30 minutes lang. Kasi, established na yung support and resistance ko ng weekly, daily. Makikita ko yan sa lower time frame, pero dito hindi ko makita yung Trading Central. Kasi, ang lower time frame or the Trading Central, yun ay entry natin. Yun yung magiging entry natin. Since now, ini-incorporate natin yung Trading Central, let's us go to 30 minutes. Hindi ko pa ina-update itong chart na to as per Trading Central. Update natin ngayon. First, yung TP1. Ayun, yung TP1. TP1, since ang bias niya, ayan, pataas. TP1, 3686. So, ito ngayon yung 3686 ko, yung pinakamataas ito. Kaya lang, hindi niya binago yung TP2 niya pala. TP2, 3686 pa rin. Ayun siya. 3686. And then, binago niya yung TP1, 3673. Ayan, 3673. Dito, 3670. So, yun ang babaguhin ko. Double click ko yan, right click. Lalagay ko lang itong 3673 sa parameters. 3673 para ma-update yung chart ko. Ayun siya. Ano napansin nyo? Di ba dumikit dun sa yellow? So, ibig sabihin, si Trading Central at saka yung resistance na ginawa ko, in confluence.
Nasusundan, mate? Nasusundan nyo? Hello? Yes. So, ibig sabihin yung strategy na ginagamit natin before using the simple support and resistance, nag-a-align. Ayan siya, nagkita siya. Pero pag pupunta ka ng 1 hour, hindi nyo makikita yung trading central. Pag nag 30 minutes ka lang. Ayan siya. Ayun siya, nakita na siya. So, yung entry, sabi niya, mag-enter ka raw sa 3654.2. Ideal entry, sabi niya. Ideal entry, hindi niya sinabing, sabi niya, dyan yung ideal entry, pero hindi niya sasabihin sa'yo kung kailan. Depende sa formation ng candlestick. So, we will decide saan natutuhan natin. So, yung 3654.2 na entry dito, since black dito, white kasi yung background dito, ako black. Kaya ang ginawa ko, white naman. So, ito siya. White, 3654. 3654.52. Enter. So, ayun siya. Okay. Tanggalin ko muna. Kukunin ko to. Tinakpan niya to eh. 3654. Ayun. Ngayon, yung pivot niya, 3625. Ito yung pivot. Lahat ng two dotted line, yun yung trading central line. So, the 3625, yun yung pivot. 3625. 3625. Nawala yung 3625. Nawala, no? Di ba? Pansin nyo? Nawala siya kasi pumasok siya dun sa daily. Nakita niya, mate? Ayun, no, 3625. So, ano ibig sabihin ngayon yan? Ibig sabihin, yung daily support natin, nag-a-align kay Trading Central. So, pwede ko nang tanggalin yung daily ko. For the past 3 days yata, tinetesting ko, yung daily support and resistance, nag-a-align kay Trading Central. So, para hindi maging madumi yung chart ko, tanggalin ko sundin ko lang yung Trading Central. So, lumabas na siya. The pivot point. The pivot point is, ibig sabihin dito, the pivot point, if the price is above the pivot point, ang bias niya is bullish. Below the pivot point, bearish. And at the moment, asan yung price? Yan. At the 30 minutes, makikita nyo, the price is above the support and resistance. Bullish pa rin siya. Kinat ko lang yung stop loss ko, baka mamaya dumiretso. So mamaya, ihintayin ko siya after high impact news, above the 3654, kung ano yung black dito, na white dito. So sabi niya, pumasok ka dito, pero hindi niya sinabing pumasok ka ngayon. Pumasok ka, ano yung criteria natin para pasukin yan, mate? 1, kailangan mag-breakout doon. And 2, if I were you, umiwas kayo sa high impact news. So, ibig sabihin, you wait for the 8:30 na mag-settle. So, around 9 o'clock. And what is 9 o'clock? Anong session yung 9 o'clock? Yeah. New York. O ano ba meron sa New York, mga mate? Nagising na yung maraming pera. Volatile na yun. Yes. Kung walang high impact news, magkakaroon na kayo ng idea, mga 8 pa lang, magkakaroon na kayo ng idea na medyo pumuposisyon na yan. Kung pataas yan, pumuposisyon na yan, nag-green-green na yan. Lalo na sa lower time frame. Pag pumunta ka ng lower time frame, makikita mo may mga rejection na yan sa baba. Kung pataas. Kung hindi naman, rejection sa taas. Pag rejection sa taas, huwag kang pumasok. Kahit pa sabi ni Trading Central na, dito yung pasok mo. Sabi, ito yung ideal na pasok, pero gamitin natin yung natutuhan natin. There should be a breakout from this price around 50% of the candle and at least wait for a pullback
If there is a rejection, pwede ka na makipagsapalaran. Saan ang TP? TP1, TP2, itong TP1, TP2 na to, binigay na din ni Trading Central. And at the same time, yung higher time frame natin, anong bias natin? Bearish o bullish? For example, daily. Bullish. Bullish, di ba? Market structure, bullish. Uptrend. So, bakit ka magte-trade niyan? Kina-counter mo yung mga expert. Sila ang magagaling eh. Magagaling yung mga nasa Trading Central. Hindi nga lang 100%. Okay. Ano naman yung idea na invalid na yung signal na to? First is yung moving average, especially the 50. Pero kung medyo matibay-tibay yung capital mo, if you want to let it go down on the pivot, pwede pa rin. Pero pag maliit ang capital mo, nag-cross na rito, wag mo na ipilit. Hintayin mong umangat. Kung saan sinabi ni Trading Central. Kasi kung hahayaan mong bumaba yan, ang laki ng drawdown mo, umaasa kang babalik. Kung hindi bumalik, what if you cut your losses and wait dito sa sinasabi niya? At least, kung natalo ka man, hindi ganun kabigat. Pwede kang bumalik. Kung natalo ka dito, cut loss. Wala na. Tsaka umangat. Wala na ito. Natalo ka na dito. And most of the time, yung ganun nangyayari pag beginner. Talagang pinapanood yung kumbaga pulang-pula na, dumudugo na, pinapanood pa, wishing na talagang babalik. Nasa resistance area. Hello mate, pakikuhan? Ano yan? Nasa resistance level. Hindi masyadong marinig. Ngayon. Naka-resistance. Oo. Wala pa, mate. Hindi siya resistance. Ang sabi ng Trading Central, ito yung ideal entry. Mm-hmm. Yes. Ang resistance natin, itong monthly. Ha? Hindi, itong sa 30 minutes ngayon, sa current. Mm-hmm. Diba? Itong white? Oo. Hindi kaya siya... hindi kaya dahil sa bumaba, dahil nasa resistance level siya, tapos mamaya, get lit. Oo, hindi siya ginamit as resistance dito. Ginamit siya as ideal entry. Kaya lang may line diyan, minarkahan lang natin yung sinabi ni Trading Central. Kung titingnan niyo dito. Ayan, kung titingnan niyo dito, tumingin ka sa kaliwa, wala naman oh. Ito yung resistance. Ito yung resistance. Ayun yung TP1. Kaya nga sabi dito, pag pumunta rito, pwede ka na mag-TP. Okay. Or, pag pumunta rito, adjust mo yung stop loss mo dito, break even, or kahit konti. Pag angat dito, adjust mo yung stop loss mo. Hanggang tamaan yung TP2 mo. Kaya lang, usually, pag nag-trade ka ng New York, ang first wave niya, 9, 10, ang second wave niya, mga 11, 12. Yan. Kaya ako, hindi ko na hinahabol tong 11, 12. Naantok na ako niyan eh. Yung unang wave lang hinahabol ko. Kasi pagka natulog ako ng may trade, hindi ako makatulog. Lagi kong napapansin yun may turo ako sa umaga. Okay? So, balikan natin. Kailan nagiging invalid? First, pagka na cross siya doon sa moving average. Especially yung 50. If I were you, cut nyo na. Kasi, kung hihintayin nyo dito yan, at nag-stop loss ka, laki ng drawdown mo. Pero kung nag-cut ka dyan, tapos umangat dito, may puhunan ka pa para dito. Okay? So, yung iba kasi talagang hirap silang mag-cut loss. Tapos, nung sumampa dito, wala na sila. Kumbaga, natatakot na silang pumindot. Kasi naubos na dito eh. Dito, naubos na. Ngayon, pagka hindi nyo pa masyadong kabisado, use demo. If I were you, use demo. If you want to use demo, 1 month, 2 months, until okay na kayo.
Kasi talagang hindi ka agad matututuhan yan. Okay? Actually, unti-unti ko kayong nakikitang naging maingat. Alam niyo ba kung paano ko nalalaman na nagiging maingat kayo? Any idea, mate? Dahil nagtatanong, isa na rin yan. Eto. Eto yung dahilan. Yung Makikita ko sa inyo, yung ha? commission. Ito. Sa learn. Dito makikita ko na Bumaba naging... yung commission. Yes, hindi gumalaw. Nung una-una ako nagtuturo, gumagalaw yung commission ko. Ang laki. Pag tinignan ko yung account ng mga tao, puro talo. Kaya, pinigil ko sila. Okay, lumalaki commission ko. Natatalo naman kayo. Bakit? Kasi nga, hindi pa kayo ready, nagla-live na yung iba. That is not our goal. Sabi nung iba, kung hindi ka raw ready na matalo, o yung pera mo daw, pagka nagte-trade ka, dapat yung pera mo na, tawag nila doon, yung willing kang matalo. Hindi, tama ba yung term? Hindi ko alam yung sinasabi nila. Parang, pagka raw nag-trade ka, naglagay ka ng pan, dapat ready kang matalo. Yung ba objective nyo pag nag-trade kayo, matalo? No. Mali na kagad, di ba? No. Yes. Dapat ang first objective nyo, matuto. Yes. Oh. Mag-backtest. Eh, Ako paano- nag-start para mag-backtest muna kasi lagi ako Yes. natatali. Kaya I nga, need to learn. stay with the demo. Yes, yes. Stay with the demo. Ayan. O kaya sir, lot size. Oh, stay with the demo and use small lot size. Ngayon, kung ikaw naman ay medyo may alam na, combine demo and live. Ano ibig sabihin combine demo and live? For example, Yung iba kasi makati ang kamay eh. hindi naman. Hindi naman. Ito. Are you familiar ditong galawan na to? Di ba hindi? Ito, familiar tayo dito. Ito, simple to eh. Itong galaw na to, hindi tayo familiar dito. Lalo na may nagbobombahan. Malay mo ba kung kailan magbobombahan? Tapos nakikipagsapalaran ka rito. Hindi. So, dito ka mag-demo. Pero dito, kung nakikita mo na to, ayan, kitang-kita na to eh. Tapos walang mga event. Dito ka mag-live. Pero if hindi mo pa talaga nakikita, bakit ka magla-live? Halimbawa, natuto ka magmaneho, punta ka kaagad sa NLEX, ewan ko lang. Sigurado ka dun. Diba? Ganon din sa Forex. Natuto tayong pumindot ng konti ng kwan. Sabi nila, para daw maranasan matalo. Ay, Isus. Ako, 56 na ako. Alam ko na yung pakiramdam ng talo. Siguro kahit mga 25, sino ba mga 25 years old yan? Ako sir. O yan. Siguro naman, alam mo na yung pakiramdam. Alam mo na yung pakiramdam ng talo mate AC, di ba? Tama. Sus. Bakit mo pagpapraktisan yung pera mo? Pagpraktisan mo yung demo account until you learn. And I tell you, ako nga nagpapaturo kayo sa akin samantalang it took me 8 years para matuto eh. Kaya lang, ang maganda ngayon, hindi ko naman paabutin yung 8 years. Andun na yung pitaka ko. Pakicheck mo. Kumuha ka na lang dyan. Yan, habang bukas pa. Tignan nyo ngayon yung ano. Punta tayo ng 30 minutes. Ayan sumisilip na. Diba? Di may trade na tayo. Remember, 8:30. Diba? Disiplina talaga. Gusto kong mag-trade niyan, mate. Mag-demo kayo. Try nyo para maranasan nyo what will happen. So, you combine demo and live. Pwede yun. Kaya nga may mga demo account na tinatawag. Okay? So, nailagay na natin yung 5-bot. So, tinanong kasi to, no? Kaya medyo nag-segue tayo. At the same time, mapakita nyo sa 30 minutes yung price nasa ibabaw ng MA. So, ibig sabihin, valid pa rin ito. Valid pa rin itong signal nito. Kaya nga lang, hindi pa ito yung tamang oras ng pagpasok. Another reason kung ba't ako pumasok, nakipagsapalaran, ito, tingnan nyo. Ayan.
Ayan. Pansinin nyo to. Eto. Magkamuka. Di ba? Umilalim sa moving average. Kaya lang nasa 15 minutes. Tapos sumampa siya. Sideways, 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 sideways. Above the moving average, breakout. Sideways, sideways, sideways. Yung may nag-pause kanina, breakout. Ayun yung breakout kanina. So, nasa ibabaw pa din. So, ibig sabihin, ano to? Retracement. Yan, o. Diba? Tapos, retracement. Retracement. Kaya lang ito, unusual ito. Retracement. Ito ngayon, bumabawi. Yan. Tapos, sabi ni Trading Central, Liquidity. yes, sabi ni Trading Central, maingat kayo, hindi gumalaw yung komisyon eh. As in, hindi gumalaw. Ibig sabihin, walang nag-trade halos. That is good. Ba't kayo magte-trade? Very unfamiliar yung trade na yon. Very unfamiliar yung galaw na yon. So, one of the important one ng isang traders is yung discipline. O yan. Sabi niya, buy. So, wait for the 9 o'clock. If 9 o'clock magpakita above the ideal entry of 3654 at nagkaroon ng breakout, makipagsapalaran na tayo. Ako, di ba kahapon, napansin nyo, bigla akong pumasok. Pagsapalaran ako. Kasi, nung forward test ang ginagawa ko dito, ibig sabihin, forward test ko, hindi back test. Tinitingnan ko kung ito ay magiging reliable on my trading. So, even though na lumabas siya 56 minutes ago, hindi ibig sabihin, pasok ka na nung lumabas siya. So, still, inihintay natin yung tamang entry with our New York session, with our criteria ng breakout. If there is a pullback, okay, the better. Kaya lang, hindi pa natin na ilalagay yung 3612, which is the TP, stop loss 1 and stop loss 2. So, ilagay natin para kumpleto. So, wag niyong kalilimutan, paulit-ulit, na wag mo, maglalagay-lagay na stop loss. Ayan. So, yun siya. $3,580. Yan. So, itong second stop loss, mapapansin nyo, below weekly na. And yung first stop loss is above the weekly. Ayan siya. This is more conservative. Ito, medyo risk taker ito. So, pero malayo na yan. Kung ako sa inyo, wag nyo na eh. Since itong pivot point natin, nag-align kanina sa daily. So, ito yung pinaka malalim yun ng magagawang stop loss para sa akin. Huwag nyo nang iabot to. Kasi bakit? Malalim masyado yung binibigay ni Trading Central. If I were you, follow our strategy using support and resistance on a higher time frame. Kasi lumalabas, mas conservative yung support and resistance natin. Ito siya. So, para sa akin, hindi lagay ko lang. Para at least, yung mga nagtatanong. Ayan. And if the Trading Central is not aligned with our bias on the higher time frame, if I were you, wag yung sundin si Trading Central. Ayan. Siguro, kung kahit Asian market siya, pero align sa higher time frame natin, pwede. Kung alimbawa, ito ang lumabas kaninang maga, pwedeng pinasok natin. Pero kung hindi, wag niyong pasukin. Okay? Any question, mate?
Hello, mate. May tanong kayo? Yan. Parang tahimik kayo. Question, mate. Meron kayong tanong? Ito pa isang dahilan kung ba't ako pumasok kanina. This candlestick and this candlestick. At itong candlestick na to. May fair value gap. Ayun. Kaya lang napaaga pa din ako. And now the fair value gap, intact pa rin yung fair value gap. Ibig sabihin, ayun pa rin yung price. This fair value gap actually is a support para dito. So, di ba may sinasabi ako kaninang liquidity sweep? There's a liquidity sweep, liquidity run. Kaya lang, sobrang late na, hindi ko na madidiscuss. Siguro next time na lang. Then, there is a fair value gap. Ayun yung fair value gap, oh. Nasarado niya na. Yes, ang ibig sabihin ng fair value gap, may mga naiwan. May mga naiwan na posisyon na hindi na isara. Okay. So, kaya binabalikan niya. If this is now the fair value gap, medyo naging excited ako ngayon dahil nagdi-discuss ako. Ayun yung sinundot niya. I was thinking na eto na yung rejection dahil dito sa haba nito. Pero since nothing is sigurado, ayan siya. Ito tayo ngayon. Ano kaya ang pwedeng lumabas sa high impact news mamaya? At bakit ito ay bumababa? The fair value gap, ikino-close niya yung may mga naiwang posisyon. Bago tayo magtapos, puntahan natin yung fundamentals. Singit natin. Baka maisingit pa natin yung COT. Fundamentals. Forex Factory. Calendar. So, ang previous niya is 0.9. USD Core PPI. Ano ba yung Core PPI? Kahit hindi nyo na maintindihan yan, just open this folder. Lalo na sa mga nahihirapan pa sa fundamentals. Pero if I were you, meron tayo niyan sa Canvas. Sabi dito, actual greater than forecast. Kahit ito na lang yung tingnan nyo. Actual daw, greater than forecast is good for currency. Dito pa lang sa previous, ano na sinasabi? 0.9 and 0.3. Ano sinasabi, mate? Good or bad? Ulitin ko, ha? Actual greater than forecast, if yung actual daw ay mas mataas sa forecast, is good for USD. Ito yung USD. Wherein yung previous niya, pinapakita niya na the previous, ito ay mas mababa, 0.3. Dito pa lang parang sinasabi niya na USD is not good. Kung hindi maganda USD, what will happen sa XAU? Tataas. Hindi ako sigurado, ha. Hindi kaya bumubuelo lang si price. O, yun na. And at the same time, nandun siya sa fair value gap. Di ba? Mate, ang dami namang pinag-aaralan. Yes. Talagang madaming pinag-aaralan. Kasi dito, some of you are thinking, si Mate Maymay, magkano na yung pinakamalaking kinita mo? Before? $3,000. So, 3,000. US dollar. Yes, 3,000 is not a small money. Kaya talagang aaralin natin. This is not a small money na pinag-uusapan natin. Ngayon, kung yung iba, willing lang silang magpindot-pindot at mag-antay ng signal, you are putting your money at risk.
I'm not criticizing anyone, ano? Ang sinasabi ko sa inyo, iba yung nag-aral. Di ba? Kahit sa mga anak natin, sasabihin natin, iba yung anak, mag-aral ka. Iba yung may pinag-aralan. Tama ba, mate? Opo. Wala Saka naman si- utilize the mistakes of others din. Kasi Yeah. But never criticize. Ulit. Yeah. Opo. Pag naulitin. We use other people's mistake but never criticize other people's mistakes. Kung mapapansin nyo, di ba nagtuturo ako sa Polaris? Hindi ibig sabihin magagaling kami. Ang mga tinuturo ko ron, yung mga kapalpakan ko when I was a chief engineer. Ano yung mga hindi ko, mga ginawa ko na mali. So that they will not use that. They will not, kumbaga hindi na nila maranasan. Ganun yung ginagawa namin. Yun ang binabayaran sa amin doon. Yung mga sinishare namin, mga kapalpakan namin noon. Pero, yung mga magaganda rin naming natutuhan. After do sa mga kapalpakan natin. So ito, ayan, the fair value gap. Ayan. Pero, sa tingin nyo, saan ko kinukuha yung tinuturo ko sa inyo? Sa tingin nyo? Tingin nyo ba, alam ko yan talaga dati? No. No. Remember, si Mate Pass madalas mag-share sa akin. Coach, ito, hindi ko pa maintindihan. Baka pwedeng pakiaral mo. Okay. Pwedeng pakiaral mo to. Ayan. So, yun. So, mag-8:30 na. Gusto ko sanang putulin na to para makapag-focus kayo. But anyway, wala naman akong trade. So, yun lang. After na sumampa to mamaya, ako, magte-trade ako. Lalo na kung ito ay more than 50%. Any question, mate? Abali ko, hihintay mo siya sumampa. Yes. Hindi yung kunyari natapos tong green, nag-close bar na siya kasi parang pullback na siya. Ito? Pwede ka na entry, oo. Pwede. Pwede rin. Pwede na, di ba? Pwede. Kaya lang, di ba? We are using Trading Central as our signal. Trading Yes. Central signal is dito ang ideal. At kung Yes. papansin ninyo, at the same time, mamaya, around this is around 9 o'clock. Mhm. So, medyo, kumbaga sa mall, bukas na yung mall, nagkakagulo na yung market. So, ang tendency niyan, pag yan sumampa dito, maaring masustain yung pagpunta rito. At pagdating dito, eto na uli siya. O, yan. Pagdating dito niyan, labas na ako, matutulog na uli ako. Di ba, mapansin nyo lagi sa akin, nantok na ako. O. Kasi, ayoko nang subukan yan. Okay na ako dun. Okay? Coach, Yes, sir. usually, anong time frame ka pumapasok? Pakilakasan, mate. Usually, anong time frame ka pumapasok? Nag-entry. Di ba, magpi-15 minutes, magwa 1 hour ako. Yan, 1 hour. Ngayon, since may Trading Central tayo, ang ginagawa ko, 30 minutes na. The moment sumampay to sa 30 minutes na ganon, bababa na kagad ako ng 5 minutes. Nakasampa na siya, nakalabas na siya. Pag nakalabas na yan ng 30 minutes, ibig sabihin, makikita mo na doon, sunod-sunod na green. Oh, di ba? Anong tawag nyo doon? Sunod-sunod na green, kung tatlo. Ano, 3 white shoulder ba yon? Kaya lang ito, ginamit ko siya using Trading Central kasi dito pa lang nag-umpisa na. Ibig sabihin, nag-green dito, nag-green dito, nag-green dito, nag-green dito. Oh. Di ba? Okay, may isa pa ako ibibigay sa inyo. Kaya lang, kayo na mag-aral. Let's say, sumampa dito. Tapos may sumunod. Lower time frame, ha? Tapos may fair value gap dyan. Sa ibabaw. May green. May green. 'Di ba? Ito yung break ng structure. Ito na yung green. Ulitin ko. Ang hirap pagandahin pag sulat kamay eh. Sulat ko na eh. Ito yung break ng structure. Ito. Ano yung break-in structure na ito? Diba? Ito ay very bullish. So, pag nag-break na yung structure dyan, for example, ayan na. Tapos, meron dito. Remember, this is 5 minutes, ha?
Tapos yung sinundan, ito, green pa rin. May fair value gap. At binalikan yung fair value gap. Tapos nagkaroon dito. Di ba, yan yung sinasabi kong pullback. Binalikan yung fair value gap. At yung fair value gap, nagkaroon ng rejection na ganon. O, pasok na kayo. Good entry. Okay. So, para hindi kayo malito, kasi magpaliwanag dito, mag-video tayo. May time pa ba kayo? Gusto niyo pang mag-video? Para makita nyo kung saan ko kinukuha yung tinuturo ko sa inyo. Kasi yung Yes. iba, hindi nila ma-interpret, kaya ini-interpret ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. So that, ibibigay ko yung video sa inyo para makita nyo kung gaano kaganda yung video na yon. Para kahit anong oras, pwede kayong magkuhan sa inyo. Yeah. Nilayab, hanapin ko yung video. Frederick. Merong isang kaklase kayo na tuwing may binabato kong video sa kanya, ang ginagawa niya sa video, nilalagay niya sa sarili niyang messenger. Pwede niyong gawin yun para hindi natatabunan. Di ba? Pinost ko yung video. Ang gagawin niya, ipo-forward niya yung video niya sa sarili niyang messenger. Hindi nga naman matatabunan. Saan na ba yun? Ito. Yan. Pagtiyagaan yung panoorin to. Yan. May volume ba? Wala ko. Ay, kunin ko. Share ko yung volume. Mahikli lang itong video na to. Level is actually being targeted. Meron na? Meron na kanina yung sounds? Meron na, mate? Yes, meron. O, yan. Yes po. There are two challenges that traders typically face with liquidity. The first is knowing which level is actually being targeted, and the second is knowing whether the price is going to make a continuation or a reversal, which involves an understanding in advanced market structure, which most traders lack. Ay. So, ang gagawin nyo, pabalik-balik nyo lang. Ayun. Is that traders typically face with liquidity. The first is knowing which level is actually So, ayun lang siya. Ito yung swing high. Ito yung swing low. So, yung kanina, ito yung higher high natin. Ito yung low. Iba lang yung term nila. Yan. So, ipapasa ko to sa atin, sa GC natin, para magkaroon kayo ng freedom. being targeted, and the second is knowing whether the price is going to make a continuation or a reversal, which involves Dito ang liquidity run, ibig sabihin, nung na-reach yung swing high, dumiretso yung price, nag-close above. Anong tawag natin dyan? Di ba breakout? Yes. Ito naman, ito yung swing high. Di ba? May ganon. Tumama na ganon. Pero ito, nag-reject. Di ba ang tawag natin dito, fake out? Kaya ito yung Yes. resistance, yung body nasa ibabaw. So, ang tawag nila dyan, inverted hammer. Bakit inverted hammer? Basta inverted hammer. So, what we are trying to understand is hindi lang siya basta inverted hammer. Ano yung context behind? So, mas kwan yun. If you really wanted to earn around 1,000 or $100 na lang, pagtiyagaan nyo, pag makukuha nyo yan siya. So, I will give you this video, ha?
an understanding and advanced market structure, which most traders lack. So in this video, we've broken down everything you need to know about trading liquidity into 5 simple steps. So let's waste no time and start with step number 1, which is understanding the different forms of liquidity. Liquidity refers to areas in the chart that either contain a large quantity of unfilled orders or a large quantity of stop losses. So yung unfilled orders, yun yung fair value gap. Fair value gap, ibig sabihin, itong candle na to, ito, tsaka itong tatlo na to, ito, lumundag itong isa, merong pagitan dito, tsaka yun. Yun yung fair value gap or may mga unfilled orders na babalikan. Ayun, binalikan. Ito namang sa itaas, ito naman yung maraming stop losses. Kasi whenever a traders, nakita niya, ito, ang gagawin nila dyan, magseset sila ng mga orders, ang stop loss nasa ibabaw. Ito, stop loss nasa ilalim. Kaya ito tinatawag na buy side liquidity, ito ay sell side liquidity. Okay? And it presents itself in 2 different forms. When people typically talk about liquidity, they are usually referring to the external range liquidity, which can be either a previous swing high or a previous swing low. Okay, remember previous swing high and previous swing low. Okay? External liquidity, nasa labas siya nung high at saka nung low. While the fair value gap, internal, nasa loob nitong range na to. These are pivotal moments in the chart because they either result in a trend continuation or a trend reversal in the form of liquidity runs and liquidity sweeps, which we will be covering further into the video. The other form of So, ang challenge daw, pagka nandito na yung price, ano kaya ang gagawin? Magra-run o magsusweep? Pag nag-run, ibig sabihin dumiretso. Binrake yung resistance or binrake yung support. So, or nag-liquidity sweep, ibig sabihin ni-reject. Ni-reject siya. liquidity is internal range liquidity, which is just another name for fair value gaps. This is what the price uses as fuel to attack the swing highs and lows. It's important that you pay So- attention to how So, sabi niya, fuel. So, ibig sabihin, ito yung price. Nagkaroon ng fair value gap. Pag binalikan niya yon at yung price hindi, halimbawa, yung price hindi nakapunta rito, dito pa lang nag-reject. Kaya lang, paano mo makikita? Doon pumapasok yung sinasabi nating lower time frame. Dito, papakita niya 15 minutes. Kaya for those who don't go down lower time frame, sayang. Hindi nandyan yung mga lower time frame na yan for no reason. Meron yan. the price interacts with both forms of liquidity, because together, they will tell you which direction the market is going to move. For our next step, we need to talk about order flow and how it can help us determine which liquidity level we should be targeting. When we look at a chart, the first thing we should do is look to see whether the current order flow is bullish or bearish. And this depends on whether the price is pushing through buy side or sell side. So, yung order flow, pag ganito, ayan, bullish order flow. Pero pag ganyan, ang ibig sabihin niya is bearish order flow. Okay? Marami naman talagang video na mapapanood. The problem is, paano mo i-interpret? Yun yung nagkakaroon ng challenge sa iba. Lalo na kung hindi pa familiar sa mga term. Liquidity, which can seem confusing at a glance, but we can simplify this through the use of 2 concepts, which are called break of structure and change of character. So let's see how Okay, ibig sabihin niya, yung break structure, pag ito ay bullish order flow, let's say ito yung swing high, pag na-break yung swing high, considered break of structure. Pero pag itong swing low, tulad nito, binalikan niya, ito ay change of character. Bakit? Ang character kasi nito uptrend. So, nung na hit ito, nagkaroon ng change of structure. Possible na magkakaroon ng downtrend. Nagkaroon yung choke, sabi niya. Change of character. From uptrend, posibleng magkaroon ng change of character. Pero hindi dahil ito, bumaba na ganon, di ba kanina, 1 hour.
Ayan o, may change of character. Yan, paano makikita yan pag hindi mo kabisado? May change of character. Pero, posibleng magkaroon ng downtrend. Kaya lang, hindi natin nakikita. Pero posible pa rin kasi this is high, this is high, this is higher high, and this is possible na magkaroon ng lower high. Kaya mamaya, kung susundin natin yung trading central, hindi natin susundin yan blindly. Okay, doon papasok yung sinasabi natin, wait for the breakout. Okay. So, kinukonekta natin yung video. Sana hindi kayo nalilito. Okay. They work. When a new swing forms on the chart, liquidity levels are created at the swing high and swing low. The liquidity level When the new, sabi niya, paano magkakaroon ng swing low at saka swing high? Ito, pag pumasok dito, makukonsider ditong swing low pagka nagkaroon na ng galaw pataas. Kasi bumababa siya. Hanggat bumababa yan, walang swing low. Pero once na gumalaw na yan pataas, nagkaroon na ng swing low. Ito, habang umaakyat yan, walang swing high. Pero pag magkakaroon ng swing high. So, pag nagkaroon yan, this will now be your buyer's order flow, then seller order flow. at the high is called the buy side Buy side liquidity and the sell side liquidity as well. liquidity, and the liquidity level at the low is called the sell side liquidity. For the context of break of structure and change of character, we look at which type of liquidity was ran through when this new swing was created, which in this case was a buy side liquidity, which means we are currently in a bullish order flow. So ibig niya sabihin, nung na-break itong structure nito, meron na tayo ngayong bullish order flow. with this in mind, our current break of structure level is the buy side liquidity. This is because a break of structure refers to the level that would need to be broken through in order for the current market trend to continue, which in this case Para daw magkaroon ka ng bullish order flow, kailangan ma-break ito. Itong swing high na to. Ito yung swing high na previous eh. So ngayon, this is now the new swing high. Para magkaroon ka ng continuous bullish order flow, kailangan i-break niya uli ito. Kung hindi niya ba-break ito at itong tinamaan niya, may choke or change of character. is an uptrend. And on the other hand, the current change of character level would be the sell side liquidity. And this is because if this lower level was to be hit, it signals to us that the order flow might be looking to change, which in this case would be from a bullish order flow to a bearish order flow. But in this instance, the price pushes up and through the buy side liquidity, which creates a break of structure, confirming that the uptrend is continuing. And now, with this new bullish swing, we have a new set of break of structure and change of character levels that we can use to assess if this uptrend will continue to progress. Here we have another depiction of a price swing, but this time, when we look at the liquidity that was broken before this swing was created, we can see it was a sell side liquidity, which means that this chart would currently be in a bearish order flow. And this means that the current So nung na-break naman ito, baligtad lang, binaligtad niya lang. Ito naman yung na-break, ayun na, bearish order flow. So meron ngayong panibagong swing low at saka swing high. Yan. Kaya lang, hindi na natin tapusin to, mate. Ibibigay ko to sa inyo. Saka na lang natin pag-usapan. Medyo late na. At least, kung mapag-usapan natin ito, madali nyo nang makukuha kasi napanood nyo na yung video. Okay lang ba, mate? Yes, so, Oo. Yes, okay lang. Mahikli Yes, lang ito. Pagkakon, babalik-balikan nyo. Ikon ko ha, escape ko. Tapos, stop ko yung ating recording.